Tingnan mo nang mabuti ang lalaking ito. Si Denis Kapustin ito, 41 taong gulang commander ng Russian Volunteer Corps. Itinuturing siya ni Vladimir Putin bilang isang personal na kaaway. Dahil dito, naglagay ang Russia ng $250 milyon na patong sa ulo niya. Doon, noong ika-27 ng Disyembre, 2025 sa wakas, ay nagtagumpay ang Russia. Si Denis Kapustin ay napatay ng isang drone na may first-person view habang siya ay sumasakay sa isang van sa rehiyon ng Zaporizhia. Nakuhanan ng mga kamera ng drone ang lahat, ang pag-atake, ang tama, at ang sasakyang nagliliyab. Natanggap ng Rusya ang mga larawan, kinumpirma ang pagkamatay at nagbayad ng $500,000. Pero 5 araw pagkatapos, noong ika-1 ng Enero 2026 lumitaw na buhay si Denis Kapustin, nakangiti, katabi ng hepe ng intelihensya ng Ukranya. At ang nangyari sa pagitan ng dalawang sandaling iyon ay isa sa pinakamagagandang operasyon ng intelihensya sa digmaan sa Ukranya. Patuloy lang manood, ipapaliwanag namin bawat detalye ng kwentong ito. Para lubos na maintindihan kung paano ito nangyari, kailangan muna nating malaman kung sino si Denis Kapustin at bakit siya labis na kinamumuhian ni Vladimir Putin. Tingnan mo, si Denis Kapustin ay isang Ruso. Tingnan mo, ipinanganak siya sa Moscow. Pero noong 2022 nang salakayin ng Russia ang Ukraine ng malakihan, itinatag ni Denis Kapustin ang isang unit militar na tinawag na Russian Volunteer Corps. At ang unit na ito ay may kakaibang katangian. Hindi ito binubuo ng mga Ukrainian, kundi pawang mga Ruso, mga mamamayang Ruso na kumukuha ng armas laban sa sarili nilang bansa, laban kay Vladimir Putin. Ilan ay emigrante sa Ukraine, iba ay dating sundalong Ruso. May mga bihag na lumipat ng panig at ang iba ay bumiyahe papuntang Ukraine. May layuning sumali sa Russian Volunteer Corps at lumaban kay Putin. Ang hayag na layunin ng unit na ito ay malinaw: pabagsakin si Vladimir Putin at ibalik ang mga hangganan ng Ukraine. Pero ang Russian Volunteer Corps ay hindi lang basta nagbigay ng mga pahayag, sila ay kumilos. Noong Marso 2023, tumawid ang Russian Volunteer Corps sa hangganan at inatake ang rehiyon ng Bryansk. Sinakop ang ilang lugar at winasak ang mga himpilan ng militar. Noong Mayo, inulit nila ito sa Belgorod, kung saan mga Ruso ang umatake sa sariling teritoryo. Para sa Kremlin, hindi lang ito pagkatalo sa militar, kundi isang kahihiyan. Paano mo ipapaliwanag sa mga mamamayang Ruso na mga Ruso ang umaatake sa Russia? Si Vladimir Putin ay naging personal na obsessed kay Denis Kapustin. Doon nagsimula. Noong Marso 2023, Inilista ng Russia si Kapustin sa federal listahan ng mga terorista at ekstremista. Ang mapabilang sa listahang iyon ay isang bagay na ayaw ng kahit sino dahil ibig sabihin nito ay habang buhay na pagkakakulong. Hinatulan ng isang hukuman militar ng Russia si Kapustin ng habang buhay na pagkakakulong, pero nasa Ukraine siya, kaya hindi siya abot ng hustisya ng Russia. Kaya nagpasya ang Russia na gumawa ng ibang hakbang. Inutusan ang mga lihim na serbisyo ng Russia na alisin si Denis Kapustin anuman ang mangyari. Pero hindi lang gusto ni Putin na mamatay siya, gusto ni Putin ng ebidensya, gusto niyang makasiguro ng husto. Dahil dito, may hindi pangkaraniwang ginawa ang Russia. Nag-alok sila ng $500,000 na gantimpala sa sinumang makakapatay at makakapagpatunay ng pagkamatay ni Denis Kapustin. Hindi maliit ang halagang iyon. Ito ang klase ng pera na umaakit sa mga bihasang propesyonal na mamamatay tao. Mga taong handang sumugal ng malaki. At iyon mismo ang nangyari. Ang intelihensyang militar ng Ukraine, na kilala sa daglat na Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, ay nagsimulang makapansin ng kakaiba. Mga kakaibang kilos, mga taong nagtatanong tungkol kay Denis Kapustin, kung nasaan siya, kung sino ang kasama niya, anong sasakyan ang ginagamit niya. Hindi ito mga karaniwang tanong. Ito ay propesyonal na pagmamanman. May network ng mga espiya ng Russia sa loob ng Ukraine na may tiyak na layunin.
patayin si Denis Kapustin at kunin ang gantimpala. Natukoy ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ang network na ito, natukoy ang mga espiya at sa sandaling iyon, kailangan nilang magdesisyon. Maaari nilang basta na lang arestuhin ang mga espiya na ito, protektahan si Denis Kapustin at tapusin ang banta. Pero nagpasya silang gawin ang isang bagay na lubos na kakaiba, isang bagay na mas ambisyoso. Nagpasya silang gawing oportunidad ang banta na ito at hindi pigilan ang pagpatay. Nagpasya silang magpanggap na may pagpatay. Linlangin ang Rusya, ilantad ang buong network ng espiya, kunin ang $500,000 at gamitin ito laban sa Rusya. Para gumana ito, kailangang lumikha ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ng perpektong bagay na tunay na kapani-paniwala. Kailangan nilang paniwalain ang Rusya nang walang kahit anong duda na patay na si Denis Kapustin. Paano mo gagawin yon at mapapaniwala ang mga lihim na serbisyo ng Rusya? Siyempre, kailangan mo ng ebidensyang imposibleng itanggi. At sa panahon ngayon, sa paraan ng pakikidigma, iisa lang ang uri ng ebidensya na lubos na tinatanggap. Video mula sa drone. Ang drone na ganito ay maliit, kasinlaki lang ng kahon ng sapatos, pero napakabilis. Kayang lumipad ng higit sa 150 kilometro kada oras. Ang mahalagang katangian nito ay ang front camera na nagpapadala ng mga larawan ng real-time sa piloto. Nakikita niya mismo ang nakikita ng drone, walang delay. Sa digmaan sa Ukraine, parehong Ukrainian at Russian forces ay gumamit ng mga drone sa mapaminsalang paraan. Nilalagyan nila ng pampasabog ang mga drone, mga maliliit pero makapangyarihang pampasabog, at pagkatapos ay pinapalipad ang mga drone pa na ito diretso sa mga target tulad ng mga tangke, sasakyan at mga trintsera. Ginagabayan ng piloto ang drone gamit ang mga larawan mula sa kamera at sa huling segundo, pinababangga niya ang drone diretso sa target. Parehong nasisira ng pagsabog ang drone at target at lahat ito ay nakarecord. Mahalaga ito dahil kinukunan ng kamera ng drone bawat sandali ng paglapit. Naging sobrang mahalaga ang mga bidyong ito, naging parang totoong pera na sila sa digmaan. Para patunayan ng komandanteng militar na nasira niya ang tangke ng kalaban, nagpapakita siya ng drone video. Para makumpirma ng intelihensya ang pagkamatay ng isang mahalagang tao, ipinapakita nila ang drone video. Nagtitiwala ang Rusya sa mga bidyong ito dahil mahirap itong pekein ng kapani-paniwala. O iyon ang inakala ng mga Ruso noon. Nagpasya ang intelihensyang Ukranyano na patunayan na mali sila. Nagpasya silang gumawa ng peking video ng isang pag-atake ng drone laban kay Denis Kapustin. Dapat perpekto ito dahil madaling mapansin ng Russian analyst ang kahit maliit na mali. Mahigit 1 buwan pinagplanuhan ang operasyon. Maingat na pinili ng Rusya ang lokasyon, isang kalsadang lupa sa rehiyon ng Zaporizhia, isang liblib na lugar. Isang lugar na may saysay para kay Denis Kapustin na naroon. Naglagay sila ng van at pagkatapos ay sinimulan ang mga paghahanda para sa pagkuha ng video. Isang mahalagang detalye, gumamit sila ng 2 drone. Ang una ay magsasagawa ng kunwaring pag-atake habang kinukunan ang lahat at narito ang isang bagay na lalong nagpapahanga sa operasyong ito. Talagang naroon si Denis Kapustin. Hindi ito ginawa gamit ang isang stunt double, hindi ito ginawa gamit ang isang aktor, at hindi rin ito ginawa gamit ang isang manika. Pero syempre, ang drone ay walang totoong pampasabog o karga, isa lang itong karaniwang drone. Pero hindi malalaman iyon ng mga Rusong manunood ng video pagkatapos. Para sa kanila magmumukha talaga itong totoong pag-atake. At dito na papasok ang pinaka-technical na bahagi ng buong operasyon. Sa pinaka-importanting sandali, sa mismong oras na dapat bumangga ang drone sa van, pinutol ang video transmission. Naging itim ang screen. At mahalaga ito. Karaniwan, kapag sumabog ang drone, agad humihinto ang kamera sa oras ng impact at dito pumapasok ang pangalawang drone. Iba ang tungkulin ng pangalawang drones na ito. Hindi ito aatake, kundi magre-record lang. Kinunan nito ng video ang nagliliyab at wasak na van dahil totoong may apoy. Talagang sinunog ng UR ang sasakyan. Sinilaban nila ng buo ang van para makuha ang mga huling eksena. Nang maingat na pinagsama ang 2 video, ang resulta ay hindi na mapagkaiba sa totoong pag-atake. Makikita mong papalapit ang drone sa van
Binubuksan ni Denis Kapustin ang pinto at pumapasok siya sa sasakyan habang lalong lumalapit ang drone. At pagkatapos ang impact. Itim ang screen cut sa pangalawang video, ang van ay nagliliyab, lubos na wasak. Kung hindi mo alam na ito ay isang palabas lang, maniniwala ka agad, perpekto ito. At dumating na ang pinakadelikadong bahagi ng buong operasyon, ang anunsyo. Noong Disyembre 27, 2025 ang mismong grupo ng mga voluntaryong Ruso ang naglabas ng opisyal na pahayag na matay na raw si Kapustin. Namatay siya sa labanan sa rehiyon ng Zaporizhzhia habang isinasagawa ang isang misyon. Emosyonal ang pahayag, sinabing namatay si Denis habang tinutupad ang kanyang tungkulin, lumalaban para sa kalayaan ng Ukraine at Russia, at nagtapos ito sa isang pangakong paghihiganti. Lubos na kapanipaniwala ang pahayag, parang totoo. At tila naniniwala talaga ang sarili niyang mga sundalo na patay na siya. Mabilis na kumalat ang balita, iniulat ng mga Russian media ang pagkamatay, nagdiwang ang mga military blogger at pagkatapos ay nagsimulang kumalat ang video. At nang makita ng mga Russian military analyst ang video na iyon, nang suriin nila ang bawat frame, bawat segundo, nagsimulang mawala ang kanilang mga pagdududa dahil nandoon ang kumpletong visual na ebidensya. Pero ang hindi alam ng mga Russian ay pinagmamasdan ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ang lahat. Minomonitor nila kung sino ang nanonood ng video, kung sino ang nagbabahagi at mas mahalaga kung sino ang sumusubok na angkinin ang kredito sa pagkamatay. Dahil, tandaan mo, may $500,000 na nakataya. Kailangan na ngayong patunayan ng mga espiya ng Russia sa kanilang mga nakatataas na natapos nila ang misyon. Kailangan nilang ipakita na patay na si Denis Kapustin at pinayagan iyon ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine na mangyari. Sinadya nilang hayaang makarating ang video sa tamang mga tao. Pinayagan nilang maipadala ito ng mga espiya ng Russia sa kanilang mga nakatataas at pinayagan nilang angkinin nila ang kredito para sa pagpatay. Pagkatapos may kakaibang nangyari. Nagbayad ang Russia ng $500,000, inilipat ito malamang gamit ang mga digital na pera tulad ng Bitcoin para maiwasan ang pagsubaybay at naghihintay na ang Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Nahuli nila ang bayad, kinumpiska ang pera. Ang $500,000 na inialok ng Russia ay napunta na ngayon sa kaban ng intelihensya ng Ukraine. Technical, tapos na agad ang operasyon. Maaaring tumigil na ang Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine doon. Pero nagpasya silang lampasan pa iyon. Higit pa, nagpasya silang ipahiya ng publiko ang Russia sa harap ng buong mundo. Пане командир, бажаю здоров'я. Доповідаю, що нами було Noong ika-1 ng Enero 2026, eksaktong 5 araw matapos i-anunsyo ang pagkamatay ni Kapustin, naglabas ang Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ng isang video. At ang video na iyon ay lubos na nagpagulat sa lahat. Ipinakita sa video ang isang opisina at sa opisina na iyon ay naroon si Kirill Budanov, ang hepe ng militar na intelihensya ng Ukraine. Isang lalaking nakaligtas sa mahigit 10 tangkang pagpatay. Isang lalaking ilang beses nang nasugatan sa labanan. At sa tabi niya, nakaupo, nakangiti, ganap na buhay at malusog, naroon si Denis Kapustin, ang lalaking di umano'y namatay 5 araw na ang nakalipas. Direktang nagsalita si Budanov sa kamera, malinaw at direkta ang kanyang mensahe. Sa mahigit 1 buwan, sinabi niyang nagsagawa ang Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ng masalimuot na espesyal na operasyon. Ang buhay ni Denis Kapustin, isang lalaki na itinuturing na personal na kaaway ni Vladimir Putin, ay nailigtas at ang grupo ng mga taong sangkot sa plano ng pagpatay ay nabunyag. At ang $500,000 na inialok ng Rusya bilang gantimpala ay ngayon nasa kaban ng intelihensya ng Ukranya. Pagkatapos, may mas nakakagulat pang sinabi si Budanov. Gagamitin daw ang pera para palakasin ang espesyal na puwersa ng Ukranya. Gagamitin ito partikular para bumili ng mas maraming drone, yung parehong klase ng drone na ginamit para gumawa ng peking video. Talagang napakabagsik ng kabalintunaan. Sa madaling salita, pinunduhan ng Russia ang mga armas na gagamitin laban sa kanila mismo. Sa halagang $500,000, makakabili ang Ukraine ng mahigit 1,000 drone.
Bawat drone ay nagkakahalaga ng 400 hanggang $500, 1,000 bagong drone na kayang sumira ng daan-daang armored vehicles at baguhin ang takbo ng buong labanan. Ang reaksyon ng Russia ay pagkabigla at galit. Binura ng mga vlogger ang kanilang mga post. Nayanig ang tiwala sa mga intelligence service ng Russia. At ito mismo ang gusto ng URP. Sa isang digmaan ng impormasyon, mahalaga ang wasakin ang tiwala ng kalaban, pero ang operasyong ito ay nagkaroon ng mga epekto na lampas pa roon. Binago ng operasyong ito ang politika ng Ukranya. Mag-ingat ka sa petsang 1 ng Enero, 2026. Ito ang araw na inihayag ni Kirill Budanov ang operasyon sa buong mundo. At isang araw lang ang lumipas. Noong ika-2 ng Enero, 2026 ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay gumawa ng opisyal na anunsyo. Itinaas si Budanov bilang hepe ng gabinete ng presidente, isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Ukraine, at sa praktika, siya ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang Operasyon Kapustin ay mahalagang naging huling pagpapakita ng kakayahan ni Budanov. Isipin mo kung ano ang nagawa niyang makamit gamit lang ang iisang operasyong ito. Hindi lang siya nagligtas ng isang buhay, ginawang isang tagumpay na may maraming antas ang isang banta ng pagpatay. Para kay Denis Kapustin, ang operasyon ay paraan para manatiling buhay at makipaglaban muli. Nanatili siyang aktibo bilang komandante ng Russian Volunteer Corps. Patuloy siyang nagpaplano ng mga operasyon laban sa Rusya. At ngayon, dala niya ang isang kwento na halos ginagawa siyang isang alamat. Ang lalaking namatay at muling nabuhay. Ang lalaking niloko si Vladimir Putin ng personal. At ang $500,000. Ginagamit ang mga ito, gaya ng ipinangako ni Budanov, para bumili ng mga drone. Opisyal na inihayag ng RUR na ang mga pondo ay inilaan para sa espesyal na Unit Timur, na siyang unit kung saan nag-ooperate ang katawan ng mga voluntaryong Ruso. Gagamitin ang mga drone na ito sa mga susunod na operasyong militar ng Ukraine. Ipinapakita ng operasyong ito kung paano talaga gumagana ang makabagong digmaan. Hindi lang ito tungkol sa mga tangke na gumugulong sa mga larangan ng labanan. Hindi lang ito tungkol sa artilyerya na nagpapaputok ng mga bala. Hindi lang ito tungkol sa mga sundalo na naglalaban-laban. Ito ay tungkol sa intelihensya. At ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Ano ang pinakanapabilib ka sa operasyong ito? Iwanan mo ang sagot mo dito sa mga komento. Kung tingin mong kamangha-mangha ang kwentong ito, ibahagi ang video sa mga kaibigan mo. Mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na kamangha-manghang kwento tungkol sa mundo ng militar. Hanggang sa muli.